Okay mga kaibigan, Yes. ikaw na. Nagbabalik po ang tulong ko pa sa mga kumuli si Vic Garcia. At syempre ako naman po si Evelyn Garcia at sa mga ka-tune in pa lamang po kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS. Ang programang Tulong Ko Pasa Mo po ay napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan ng FEBC.ph. Okay, bago tayo pumasok sa susunod na portion natin program, may mga pahabol ng Oo, pagbate. may mga pahabol na pagbate. Okay. Binabati ko po, walang iba kundi si Sherwin, Alemania and family. Ayan, nakikinig daw po sila Okay, ngayon. magandang lalaki. Magandang lalaki. At Happy listening. Tanong muna. oo, hindi lang ho kay Sherwin, kundi pati si Odette ay nakikinig ngayon, si Charlene at saka si Margaret. Ayan. Paghabol po, pahabol. Magandang babae po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos. At Sabado na naman po ay always looking forward to listen to your program Salamat. PKPM over DZAS FEBC. Galing po yan kay Florencio Guido ng Zamboanga, Sibugay. Ayan. Meron pa, sir. I'm listening right now and always listening to your program and DZAS program. God bless from Day Ginto. Wow. Galing naman po kay Lay Asare Bagoy. Matutulog na sana ako dahil pagod na mula sa maghapong paglalaba. Pero na-awake ako. Sabi kasi gising, di ba? Oo. Sa paggigising ang masiglang boses ng dalawang host. Thank you, thank Ayan. you, thank you. Greeting po para kay Carla Pendon ng Bacolod City. Nakikinig po siya sa atin ngayon. Alam mo, gusto ko lang sanang basahin to, no? Galing ito sa aking good friend na si Chacha Garcia. Sabi niya, I'm so blessed. My 13-year-old son Carlos is listening to Vic's message. Sabi niya, this is so interesting. Nice topic. We appreciate your show immensely. Tinawag, tinulak. Oo, diba? Pag-aralan niyo po. Ipopost po namin yan sa aming Facebook, yung 6 na Oo. T para malaman ng kalooban At ng Diyos. patuloy nating pag-uusapan din yan, no? This time, mapasok na po tayo sa susunod na portion ng ating At- programa. At yes. yan ay ang... Tulong ko, pakinggan mo. Okay, this time, counseling portion na po tayo. At kasama po natin dito sa gabing ito. Yeah, si MJ. Si Sir MJ. MJ, Oo, bate. magandang gabi, MJ. Magandang gabi rin po sa inyong lahat at ako po'y tinawag na makasama rin. Sigurado ka. Tinawag ka, Tinakot ka lang tinawag yata eh. Tinulak ng misis ko. Magandang gabi po sa aking magandang may bahay, Maria Luisa Remodaro Hulaw. At sa aking mababait na mga Yes. anak, si Meg at si Matula. At syempre, yung aking mabait na father-in-law na nasa bahay ngayon, si Papa Deo Remodaro. Yan. Okay, Sir MJ. Naku, Tanong. Bagong lahat, Sandali lang. request ko lang sana, available na po ba ang inyong books via online or Yes. phone text order? Wala kasi sa National Bookstore sa mga cities at provinces. Salamat. Madali ho talagang maubos ang aming mga libro. Teka lang, medyo ano. At gusto ko lamang sanang paalala sa inyo na kami po ay available na rin po sa Lazada. No? Lazada, Kindle po. Kindle. Tapos Kobo or medyo mabilis po kung libro ang gusto nyo, you go to the Lazada, kami cellphone po kayo o Yes. computer, i-download nyo po yung application na OLX. OLX. Pagka-download nyo po doon, meron search engine po doon, itatype nyo Unleash International. Oo. Lalabas po yung mga books ng Unleash International. Tapos, pwede po kayo mag-order ng 1 libro, 2 libro, 10 libro, 20 libro, at i-deliver po yung libro kung nasaan man kayo. Right at their doorstep. Yes. So, Oo. lalo na po yung sa mga nahihirapan kumuha sa Luzon, sa Visayas and Mindanao, this is the fastest way po to get. Normally, you get the book in 3 to 4 days po upon ordering. At the 2 ways po to pay, it's either you pay credit card or door-to-door. Yung magsabihin na Cash pag-deliver on sa'yo, delivery. cash on delivery. Yan. Para Ayan, para sa mga naghahanap ng mga libro namin. Pero marami na ho. Na-refill na ulit yung mga national bookstore. Okay, merong tanong dito, MJ. Sir Ayan, MJ, sabi no? niya, tanong, paano ko po ipapaliwanag sa magulang ko na hindi ko na gusto ang kursong pinakukuha nila sa akin? Saya. Tinulak, Ang saya tinakot. nun. Okay. Oo nga Kasama ba yung naman. susunod na tanong, iba? Oo, meron Ay, ba? iba. Ay, ba yan? Okay, Iba wala. yan? Okay, Oo. so hindi ko alam kung anong year ka na. Okay, ha? So kung medyo na sa first, second year ka pa lang, my suggestion is, simple lang ho kung paano ipapaliwanag. You sit down ng nanay at tatay mo, kung sino man ang kailangan mo Yes. kausapin. Pwede pagkatapos kumain at sabihin mo, Mama, pwede po tayong mag-usap. Importante lang. So, humingi ka muna ng appointment. Huwag mo siyang kakausapin habang nagbibihis siya, Or habang gutom. paalis siya, o gutom. Nako, malamang no ang sagot. So, may Oo. timing po sa pakikipag-usap. So, kain po muna kayo. Make the dinner table pleasant. Yung masaya. Oo. Pagkatapos, Mami, pwede po mamaya, pwedeng usap tayo?
Ano yun? Mami, importante lang yan. Oo. So, maganda po dapat yung usapang lugar nyo, medyo seryoso, medyo walang ganong tao, kayo lang, para mapagpapalitan kayo ng huro-huro. So, pagkatapos, po kayo, Mami, may concern lang po ako konti. So, paliwanag mo na yung nasa puso mo. Ang suggestion ko lang, paghandaan mo to. Ano ibig sabihin? Bago ka lumapit, sulat mo na. Ano ba yung dahilan? Ba't ayaw mo? Ano ba nangyayari? Number 1, number 2, number 3, number 4. Ang pinakamahirap ganito Ay, bakit ba ayaw mo? Kasi po, ganito. Ano nga? Yung bang wala kang masabi, pero marami kang dahilan, dahil hindi mo masabi. Kasi hindi mo pinagandaan. So, my point, right. At alam niyo po, yung normal na magulang na nagmamahal sa'yo, makikinig. Yes. Pwedeng hindi kagad yan, bibigyan ka ng payo niyan, bibigyan ka ng pros and cons, but alam niyo na open mo na yon. And there's a possibility na yung panahon yun, baka hindi kayo magkaayos. Pero promise yung nanay mo mag-iisip. Now, marap ko din ng panibagong time. Kwento ulit. At alam niyo may possibility pa, baka yung nanay mo pa ang makipag-appointment sa'yo. Anak, nga, usap nga tayo. Naalala mo yung pinag-usapan natin? Ayan. Pwede po yun. And as you do this, bago mo gawin to, one of the greatest preparation in life is not only writing, praying. Can you pray bago ka? Una kong linawin. Lumapit. Ang sabi mo, hindi mo gusto yung kursong kinukuha mo, pinakuha sa akin dahil tinula ka o tinakot ka. Bago mo kausapin na nanay mo, mag-pray ka muna. Baka naman yan ang gusto ni Lord sa'yo. Oo Ginamit nga lang ng naman. Diyos ang magulang mo para pakuha yan. Ayaw mo lang. So what do? You pray. Siguraduhin mo, hindi yan ang kursong tinawag para sa'yo. So kung hindi, kausapin mo siya. Now, pag-pray mo, sabi sa'yo ni Lord, yan ang tawag ko sa'yo. Hindi mo niya kailangan mag-usap. Bakit? Wala ka nang babaguhin So, napaka-importante po, ipanalangin mo muna bago ka makipag-usap. At imbitahin ang iyong mga magulang na makinig sa Yan. Tulong Ko Pasa Mo program. Kung hindi nyo na nadinig to, kung hindi nyo po nadinig to, pwede nyo po punta kayo ng Tulong Ko Pasa Mo, Facebook, or sa Unleash International, balikan nyo po tong April 2 kwan po namin, tawag dito, episode. Broadcast. Episode. Oo. Makinig kayo sabay. Tapos, after this, pwede na kayo magtanong. Okay, Oo, Sir MJ, diba? tanong. Download mo, tapos sabi mo, Nay, ako nagtanong nito. Next question. Ay, Oo, ito, maganda meron rin. dito, pero Sige sige, po. unahin Yan muna. muna natin yan. Oo. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, ano po kaya ang maipapayo ninyong magandang kursong kunin? Yan, ang Oo, ganda. nga. Wala po. Ayun. Joke lang. Mabilis lang yun, mabilis lang. Okay. So, ito po yung importante. Balikan niyo po na yung 6 na T. So, you ask Oo. God. Kaya lang kuminsan po, may mga pagkakataon parang hindi talaga natin makuha yung kalooban ng Diyos. Ako, ito pong suggestion ko. Pag wala pong direktong leading ang Diyos patungkol sa kurso o sa trabaho, doon po kayo pupunta sa susunod na level. Ano po yun? Binigyan po tayo ng Diyos ng katalinuhan, mag-isip, mamili, aralin. Lilinawin ko po Oo. gagamitin nyo lang po ito kung pagkatapos yung mag-pray, walang malinaw na sinasabi sa iyo ang Diyos. Oo. So, gamitin niyo po yung talento ng isip, talento ng puso, talento ng buhay na binigay sa inyo to analyze. Now, kung ako po tatanungin yun, ako po, normally pag may nagtanong, sana magandang kurso, unang-unang gagawin mo, sasabihin ko sa iyo, discover who are you. Yun ang Sino unang ka ba talaga? Sino ka ba Oo. talaga? Para malaman yon, panoorin niyo po ang Kung Fu Panda 3. Oo, Sir napakagandang Richard, napanood mo na ba yun? pelikula. Ayan, So, ang Oo. tanong po ni Master Shipo doon, who are you? Ibig sabihin po, doon po sa pelikula, di ko nagkakwento sa inyo, ang simple lang po sinabi ni Master Shipo, you need to discover who you are. Oo. And the moment you discover who you are, you will know what course to take. Kasi doon ka dadalhin anong trabaho para sa'yo. Dahil bawat isa po sa atin, diniscuss ko po kanina, may kaloob si Lord. Doon po Meron sa na assign talaga parang for si you. Po, ang kanyang kaloob Oo. to become the dragon warrior. Warrior. Hindi nga niya alam yun, hindi ba? Kung panonorin niyo po yung Kung Fu Panda 1 and 2, hindi niyo alam. But dahil yun po yung plano na sa buhay niya, it was revealed to him. Now, ang tanong, ito po ang tanong, susundin ba ni Po yun o hindi? It's all up to us. Bawat isa po sa atin may calling o panawagan. Ang tanong, susundin o hindi? Yun po ang susunod yung problema. Pagkatapos yung malaman, you have another choice. To follow or not. Bad news. May mga tao hindi sinusunod yung panawagan sa kanila ng Diyos. Oo nga. Now, punta tayo sa kabila. Wala pang sinasabi si Lord. Ako po ang suggestion ko, please, mas maganda, alamin niyo po yung talento ng bata. From the talento ng bata, look for a direction. Ano ba gusto niyang gawin in the future na magiging maayos siya at maghanap ng kurso na maglalapat doon sa gusto niyang mangyari pagdating ng panahon. Yes. Yan, so yun po ang aking Oo. message. Pero,
Kung wala pa rin, may susunod akong sagot. Isa po sa pinakamagandang kurso pwede nyo gawin ay Bachelor of Science Entrepreneurship. Kasi gusto nyo rin naman magnegosyo, isa pong napakagandang kurso ay mag-aral po kayo kung paano magnegosyo. Ito po, hindi ko po pinipilit sa inyo lahat. Kung tingin nyo, baka kayo may panawagan dito. Parang punto ko sa dami na option nyo, make this the first option. As you study, hindi bagay sa'yo, you go to the next option. Ang masakit, Yes. ginagawa natin itong last option. Ako po, suggestion ko, make this the first. If nothing happened, you go to the next one. Yan. Meron Question. tanong dito, no? Ewan ko lang kung kaya pa ng oras, Oh, no? Sabi niya, paano ko ba malalaman na ako ay tinawag? How will I know God's will? Nananalangin naman ako. Ayan, ang ganda po niyan. It's time check po natin, 9:13. Okay. Magbabalik po ang tulong ko pa sa mo at mamaya sasagutin po natin yang katanungan na yan. Yan po, nagbabalik po ang tulong ko pa sa mga ko po rin po si Avelyn Garcia. Vic Garcia po. MJ Hulog Ayan, po. kasama po namin si MJ. Bago natin sagutin Oo. yung tanong kanina, may magandang testimony Yes, sabi, rito. magandang gabi po. Nung ma-diagnose po ako na may bipolar mental disorder po ako years ago, bumaba ang tingin ko sa aking sarili. Akala ko noon, hindi na ako makakapagtrabaho muli dahil sa sakit ko Sa sa pag-iisip. pag-iisip. Ngunit dahil sa biyaya at pagpapala na natanggap natanggap ko ko sa pakikinig ng iba't ibang programa ng DZAS, lalo na sa inyong programa, lalo na sa inyong enriching, encouraging, and empowering words. Muli akong nangarap at lumakas ang aking loob na gamitin ang aking talento. Ako ngayon ay buong galak na naglilingkod bilang isa sa mga volunteer writers sa programang Talikalang Lagot ng DZAS. Truly, when we surrender our lives to the Lord's plan and be willing to learn and act on it with excellence, we will have a complete life overflowing with peace and joy kahit minsan pagod. Indeed, success is doing what you love and loving what you do. Salamat po sa pagtulong ninyo sa amin. Salamat sa Diyos. Galing ito kanino, Sir Vic? Walaan din natin. Oo. Number lang. Oo. So, mapasin niyo po, ganda po nung testimony niya sa mga taong naghahanap ng dahilan. Ito po, may problema pa nga ho siya. Sabi sa kanya, na-diagnose yung bipolar. Oo. But in spite of that, look at, hindi ko alam kung lalaki babae, no? Oo. Okay. Look at sa buhay niya ngayon. Masaya siya, maayos siya. Bakit po? Isa sikretong sinabi niya, nalaman ko po yung dahilan sa akin ng Diyos. Again, balik po tayo sa anim na tinawag. Tinakot nga siya eh. Bakit? May sakit ka, wala mangyayari sa buhay mo. Di ba normally pag ganyan na may sakit, matatakot ka. Good news, hindi siya nagpatakot. Hinanap niya po yung kalooban ng Diyos. Ano po ginawa niya? Nakinig po siya sa DCAS. Patuloy po siya nakinig sa napakaraming enriching, empowering na tinuturo po sa programa. Hindi lang po sa tulong ko pa sa mo, sa lahat po ng programa ng DCAS, unti-unti po nagkaroon siya ng lakas sa loob ng panina. O yung ano, kahit pala ganito, pwede. You know what happened? Ito po ang buhay niya ngayon. Sa mga nakikinig po, sa po yung pagpapala sa inyo, yung pakikinig nyo pa lang ho, promise, may nangyayari na sa buhay niyo. Bago tayo nag-break, anong question, Sir MJ? Sabi, papaano malalaman kung ako ay tinawag? Maiksi lang sasabihin ko, no? Sir Vic, you might Yes, have an right, ma'am. answer, no? Pero dito, paano mo malalaman tinawag ko or God's will ito? Maiksi lang. One, walk with God and develop a personal relationship with Him, no? Para mas magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Surrender your will to God, no? Bago lahat, isurrender mo sa Kanya, hindi lang ikaw. Then, obey God's word, no? Kung ikaw ay binigyan ng revelation, mag-obey ka. Seek godly mentors, no? Yan ang, gusto kong advice lang. Understand the purpose why God created you. At pang-anim, listen to God's Spirit actively. Okay, isa po pinakamadalas kong tinagamit na illustration paano malaman kung tinawag ka ng Diyos. Binabalik ko po ang buhay ni Virgin Mary. Okay, sa mga nakikinig po, alam niyo po ang buhay ni Virgin Mary. Ang buhay po ni Virgin Mary, ang isang buhay po, isang simpleng tao na biglang sumikat. Lalo na sa Christian world. Bakit? Siya po ang tinawag ng Diyos para maging sinapupunan ni Yesu mailagay Cristo. sa kanyang sinapupunan So si kung tatanungin niyo, Cristo, anong tawag sa kanya? Maging vessel ho ng physical na katawan ni Yesu Cristo dito sa lupa. Now, paano niya nalaman na tinawag siya? Oo nga naman. So there's so many ways po. Number one, in the case of Virgin Mary, tinawag siya, nalaman niya, paano? May Angel. anghel na kumausap si po sa kanya. Gabriel. Balikan niyo po yan. Halos lahat po na nakikinig. Alam niyo na ang kwento nito. Every Christmas, sinishare po ito sa simbahan. Paano na karoon ng Christmas. So meron po kumausap kay Virgin Mary na sinabing, isang araw, ikay mabubuntis na wala pang
asawa at lamang pupunta sa sinapupunan mo ay pagbubuntis mo ay ang maging savior of the world. Oo. That's one way. Para malaman ang kalooban ng Diyos, may angel. Tanong sa mga nakikinig ngayon, may anghel na ba kayo nakausap? May angel pa ba ngayon? Ay, may Oo. angel pa ba ngayon? Yan. Oo, ang katabi Balikan ko, po natin. Angel. Balikan po natin. Yung nangyari po kay Virgin Mary, Old o New Testament? Oo nga. Una New Testament po. New Ibig sabihin, Testament kapanahunan na po natin yun. eh. So kung may angel kay Virgin Oo. Mary, may angel pa rin po kayo na ginagamit Correct. para magpadala ng kanyang mensahe. What is an angel? Ito po. Alam niyo bang halos lahat sa inyo naka-experience na ng angel? Ha? Wala pa ako. Ang problema ho, ang angel naisip natin yung puti ang damit, mahaba ang pakpak, malaki. Lumilipad. Okay, ito po yun. Lumilipad. Pwede, totoo naman po yan. Pero kung babasahin niyo po, ano ibig sabihin ng angel? An angel is a messenger of God. Alam niyo bang anyone God used to send His message is an angel? How many of you, sa mga nakikinig ngayon, have experiences? Ang problema ka, hindi mo alam ang gagawin, no? Punta ka sa simbahan. Pag pupunta ng simbahan, biglang may nagtuturo, may nagpipreach. At habang nagpipreach, para bang napansin mo, ikaw ang kinakausap. Oh, yung problema mo, ang dinidiscuss niya. At parang feeling mo, yung kaibigan mo, shinare yung problema mo doon sa Doon sa nagtuturo. nagtuturo. Naichismis ka. Na-chismis. Kaya yun ang pinag-uusapan. How many of us have I've experienced that a lot of time. Alam niyo ba, hindi naman shinare. Sa totoo lang si Lord alam naman lahat ng problema natin. At kuminsan, naghahanap siya ng venue o avenue, padala yung mensahe. Ang problema, kuminsan, wala. At ang kuminsan ginagamit ng Diyos, yung paghahanap natin sa simbahan ng katugunan. At doon po, sasabihin po nung nagtuturo, ito ang magandang gawin ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa Biblia. Tsaka hindi lang yun eh. Minsan parang you're having this kind of challenge, biglang may tatawag sa'yo, 'di ba? May padadala sa'yo ang Diyos na kaibigan or may text kang marireceive, 'di ba? So that's a message na Ibig sabihin po, at that padala ng point in Diyos. time, God used a messenger. At Yes. mararamdaman nyo po deep within your heart kung galing ka. Habang nakikinig ka, para bang, alam mo, hindi tao nagkasalita. Yes. It is God oo. talking to you. It's beyond person-to-person communication. It's spirit-to-spirit relationship na mararamdaman niyo po sa puso niyo na it is God telling you. That's one way ho para malaman an angel will talk to you. Another way Yes. for you to know kung kalooban ng Diyos yan ay simple lang po. The Bible will speak to you. Yes, yun yung sinabi ko kanina. Oo, na heed the word of God. Sample, kalooban ba ng Diyos na tayo ay magnakaw? Oh, wala. Oh. Hindi. Bakit? Ano sabi? It is written. Sabi, huwag kang magnanakaw. Thou shall not Oo. steal. Ang linaw-linaw po Nakasulat yan. Sabi, na. mag-iisip, magnanakaw kaya ako? Hindi. Malino na kalooban ng Diyos. Hindi. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay mangaliwa? Bilang may asawa? Oh, hindi. Kasi nakasulat Nakasulat. na eh. Yun po Oo. sinasabi ko, marapakarami ho sa Biblia. Hindi mo na kailangan pag-isipan. Para bang, ano ba sabihin? Tinatanong pa ba yan? Hindi na. no-brainer. Common sense, No. parang Ibig ganun, sabihin, no? hindi na nakasulat na. Oo. Bawal. Saan po yan? 10 Commandments. Sa 10 Commandments po, nandun na po, yung maraming kasalanan natin na ginagawa na hindi lang natin binasa o hindi natin tinanong, kaya nagagawa po. Pero kung titignan po, ang linaw-linaw, bawal. From there ho, kita mo na, yung will ni Lord. Okay. Yes. Para lang maunawaan natin, dadagdagan ko ng konti pang unawaan natin sa buhay. Ano ba yung will ni Lord? May dalawang klaseng will. Okay? Specific will of God and general will of God. So ano po ibig sabihin? Ang general will of God, thou shalt not steal, thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery. This is for everybody. Because kaya general, for everyone. Specific will of God. Saan ka magkatrabaho? Anong kurso kukunin mo? Mag-aasawa ka ba? So specific, iyo lang yon. Hindi pwede yon doon sa katabi mo. Kasi pwede yung katabi mo, pang-asawa yan, ikaw pang hindi. Pwedeng pang-engineer yan, ikaw pang hindi. Para may kilala akong ganyan. Ano kailangan mo? Okay. So, my point is this, kailangan maunawaan mo, si Lord may specific. Si Mary, may specific. Si Joseph, may May specific assignment talaga sila. Alam niyo bang Oo. lahat tayo may specific. Dito kung minsan nahihirapan ng mga tao. You need to discover. Paano ko malalaman? Dito po gagamit si Lord ng messenger. Ng angel. Yes. Pangatlong paraan para malaman ang kalooban ng Diyos. Una, an angel. Number 2, the Word of God. Number 3, God will talk to you. I don't know if you've experienced that. Na, nagpe-pray ka, kausapin ka ni Lord. Subukan niyo po. If you have not experienced God speaking to you. Speaking, take note. Speaking. Parang may kausap mo, asawa mo, kapatid mo, speaking. Yun po ang gusto ng Diyos. Kausapin mo siya. At ito maganda, kakausapin
Kanya. Ang ganun ho ng sinabi ng John 10:27, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ibig sabihin talagang maririnig mo Sabi talaga. ng isang kilala ko, may nagtanong sa akin, Sir, Oo. di ba sabi, my sheep know my voice and they follow me. Oo. Sir, ba't hindi ko nadidinig ang boses ng Diyos? Siya lang ang sagot ko, malamang hindi ka tupa ng Diyos. Malamang tupa ka ng kabilang rancho. Baka ikaw ay kambing. Sabi nga dito when you are close to Him, He will actually begin to shape your desire so that your desire will be the desire of God. Ganda po yung sinabi niya. Oo. Key to know God's will. You need to be close to God. Kasi pag close ka kay Lord, mas madaling maintindihan. Parang mag-asawa. Di ko Correct. napansin na may mag-asawa, hindi naman nagsasalita. Pero isang kindat lang, nagkakaintindihan. Correct. Oo. Ang mga magulang at anak na close. Magkakilala na eh. close. Oo. Walang salitaan, pero alam na nung bata pag galit na yung tatay niya. Oo. Pero hindi alam nung katabi niya na galit na yung tatay niya. Kasi close na sila, they know even yung basic galaw ng kamay, galaw ng kilay, galaw ng mata. Now, that's how you know God's will. Be close with God. At pag close ka na kay Lord, ang daling magtanong. Hindi nyo napansin? Para bang, pag hindi ka close ng boss mo, di ba may problema ka, di mo maitanong. Hindi kayo close eh. Close kayo ng boss mo. Ang daling magtanong. Ang daling sumagot. The same is true with God. Gusto ko lang sabihin sa inyo na when you're actually walking with the Lord, kapag talaga you're walking with the Lord, di ba, He will actually let you do many things that you actually love to May isa do. pang verse sa Psalms, ang sabi pa nga doon, di ba? Delight in the Lord. Yan yun. Yes. Walk with the Lord. Follow Oo, God. and He shall give you the desires of your heart. Commit your ways to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring Can it you to pass. imagine? Yan po ang mga bagay na kailangan nyo maintindihan if you really need to do God's will. Because at the end of the day, ang gusto po namin, magawa nyo hindi yung dahil tinakot lang kayo, tumudad lang kayo. Ang gusto po namin ay kayo po ay mga kaibigan. Gusto ko lang idagdag, Okay, sige. seek godly mentors. Dagdag lang na natin, no? One key component na finding God's will is mag-seek tayo ng godly mentors. If you choose to surround yourself with godly advisor or mentor, talaga ba namang gagamitin ng Diyos yan para Mga kaibigan, ma-shape ka? sa mga natulungan po namin ngayon, gusto ko lang paalala sa inyo, tulong ko, Pasa ipasa nyo. mo. Pangalawa po, sa mga tanong, may mga tanong pa po Napakadami kami hindi pong po namin tanong. nasagot, ipagpatawad nyo po. Sa susunod na Sabado, hintayin nyo po, susubukan po nating sagutin pa ang mga pagtanong. Pero, sa mga gusto po, padala nyo lang po ng padala. Huwag kayong magalala. Ma-discuss din po natin yan one of these days para maintindihan nyo anong ba tunay na panawagan sa iyo ng Diyos. Closing remarks, mga Yes. kasama. Oo, gusto ko lamang sanang paalala ho sa inyo na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kung gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos sa'yo, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your Salam, Jay. path. Yan. At sabi nga, pag nagtiwala kayo at sumunod kayo sa Diyos, ay sigurado hindi po kayo magkakamali. Ito po, Amen. hindi ko lang po, do not settle for something less than God's best. Ulitin nga po, Yes. sa mga nakikinig po sa inyo ngayon, do not settle. Alam niyo po kung minsan, kaya ganito po, we settle for the good. Ay merong best. Don't settle for consolation prize. Yes. God is preparing a grand prize for So, you. wag kayo, tingin na, maganda na buhay mo. Ay, bad news for you. May mas maganda pa dyan. Ang problema, nag-settle ka na dyan, kaya yan na lang yung iyo. So, tandaan niyo po. Yes. This point in time, nihiling ko po lahat ng kasama natin. Pupunta po tayo sa susunod na portion ng ating programa. At yan ay ang... Tulong ko, panalangin mo. Kaya manalangin po tayo. Nambitahan ko po lahat ng tao na nakikinig at nanood ng programang itong manalangin. At tungo po ang ating mga ulo. Amang nasa langit, maraming po salamat po sa araw na ito. Oh, yes, Salamat Lord. po sa bibigyan niyo ng pagkakataon sa amin na pag-usapan, ano ba talaga ang panawagan niyo sa buhay namin. Amen. Dalangin ko po sa lahat na naghahanap ng direksyon. Panginoon, kaugnayin niyo po sila, kausapin niyo po sila ngayon. Padama niyo po sa kanila, paramdam niyo po sa kanila, may Diyos na nakikinig sa kanila. At sa lalong magdaling panahon po, sa iyong tamang panahon, paalam niyo po sa kanila ang iyong kalooban. Amen. Dalangin ko, aming Ama, na patuloy na magtiwala po ang bawat isa sa inyo. Lord, dalangin ko po si Amelia Courtney na humihingi ng panalangin. Pinapanalangin ko ang provision sa kanyang work, maging sa kanyang mga client, sa kanyang trabaho at financial support sa kanyang mother. Lord, may you be the one, Lord, to just continuously extend your hand to her. And aming Ama, dalangin ko po mga taong nakikinig ngayon na i-extend mo
mo ang iyong mapagpalang kamay. Ikaw, kaibigan na nakikinig, kung wala pa si Kristo sa iyong puso, nais ko sanang sumunod ka sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawad sa aking mga kasalanan. patawad sa aking mga Salamat at namatay ka Salamat sa krus ng Kalbaryo Sa krus ng Kalbaryo. upang ako ay tubusin. Pakitubusin. Salamat at nabuhay ka. Salamat ng buhay ko. At ako At ako'y inaanyayahan mo ako'y nayan mo. sa iyong buhay, sa iyong puso. Panginoon, ikaw na nakikinig ngayon sa bawat isang Pilipino, sa bawat isang taong nakikinig ngayon, dalangin ko na patuloy, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Ikaw, kaagapay, tanggapin mo lang ang Panginoon sa iyong puso bilang sariling tagapagligtas. Can you say that, Lord Jesus? I accept you as my Accept you personal as my Lord, Lord and and Savior. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat po sa ating technical support na sila JV Tabuat, ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter. And of course, sa ating Unleash International team na linggo-linggo pong sumusuporta Yes, po at sa syempre atin. maraming salamat sa lahat ng nakikinig ng programa ito. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programa ito, wag mo namang hayang huminto sa iyo ito. Ipasa mo ito sa iba. One way para ipasa ang tulong na inyong natanggap ay imbitahin ang inyong mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya na makinig ng programang ito sa susunod na Sabado upang sama-sama natin abutin ang ating mga pangarap. When you receive a TKPMAC, be a link and not an end. Ito po ang inyong kaagapay, Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Tulong ko, pasa pasa mo! mo.